Oh, lolo. Tutoy, bili mo nga ako ng Viagra. Dating ang tutoy, are po ang Viagra ng pinag-apat ng lolo. Tinira 1/4. Lolo, baka naman hindi na makayari niyan. 1/4 lang tinira mo. Ay, hindi naman ko yayari. Patitigasin ko lang ng kaunti at nang hindi ko maihian ng bago kong sapatos. Ito yung picture na very na pag pinapakita ko hindi nila maintindihan. Oh my gosh, no? Grabe. Matututo lang ang Pilipino ay matatalo na ako. Pag kayo'y natuto, yun ay kitatalo ko. Kanya, wag muna. Gusto ko pang manalo Hindi pa ako bilyonaryo Tayo ngayon sa Balayan, Batangas. At yan, nakikita nyo sa aking likuran ang mga lumang tahanan. Hinahanap po natin ang ancestral home ng batikang komedyanteng si Leo Martinez. At mukhang nakita ko na nga, no? Pero bago yan, subscribe po na kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Ito na, tika. Congressman! Kamusta ka? Welcome. Yes. Ganda naman ng bahay. Ilang taon na ito? Itong bahay na ito? This was the nung pinaano ko ito, 1850. 1850. Yeah. How? Ito, 1936. Ayan, may petsa. Hindi, kasi this portion, parang in 1936, pinaremodel ito ng lolo ko as a gift. Kasi 1939, yung 25th anniversary nila ng lola ko. Ang lola ko ang talagang may-ari nito. Ang tunay na, ang 1850, ang may-ari nito, si Stanislao Lainez, who is the grandfather of my lola. Ganun katanda ito. Yung, namana ito ng lola ko. Nung nag-asawa siya, so naging Lainez yung lola ko. Lainez. Lainez. Pero ang napangasawa niya, Martinez. Leon Martinez, na doon ako pinangalan, doon sa lolo ko na yon. Kanya Leo ko. So, nung 1939, sabi niya, 1939 was their, to be their silver wedding. Sabi niya, para remodel ko ito. Ito yung original. Ito original? Hanggang doon, original ito. Ito lang dinagdag niya. Plus, pinabago niya yung dining room doon sa itaas. Pinalaki niya. Pinalaki niya. Sa loob, okay pa rin. Oh yeah. Now, we can go inside. Sige, sa loob. Sige. Mga kabayan, nakakarinig tayo sa Balayan, Batangas, kung saan nagsimula ang Lakas Tama Party at si Congressman Manik Manaog. Pero ako pag hindi po ako Congressman Manik Manaog, ay senior citizen lang ako ng Balayan, ay gusto ko kayong imbitahin. Tingnan ninyo rin aming lumang bahay sa Balayan. Bigla nag-transform ka. Ay... Nakaswaldo, nakapolo na, biglang congressman na. So magpunta tayo. Sige. Ito yung sinasabi ko ng 1850. Ito yung orig na Ito 1850. Nakita mo yung knocker na ito.
Ay, oo nga, no? Oo. Orig pa yan, ha? Orig? Oo, orig yan. 1850. 1850 yan. Galing. Oh, so ang tuloy tayo dito. Ito yung famous staircase. Ginagamit mo sa shooting to? Ginamit ito noon for ng ABS. Ano bang ano yun? 14. That's my father and my stepmother. Ayan, ito tatay mo. Oo, that's Dr. Antero Martinez. Tessie Martinez. My stepmother, because my mother, my real mother, died when I was going to be 6 years old pa lang. So, there were 4 of us. So, after she died, after 7 years, my father remarried. So, pagpapatuloy ko yung nabanggit ko kanina, sabi ko nga nung 1939, 36 to 39, pinaduktong yung kwarto na yon na makikita natin mamaya. At saka itong dining area. Kasi hanggang dito lang talaga hanggang dito ang old, ang 1850 structure. Okay, so ito yung pinagawa ng lolo ko nga, itong dining room na ito. This is a long table. Ito nasa gitna ito. Nasa gitna at saka na-adjust, napapaikli, napapahaba. Depende kung ilan ang bisita. Noon daw panahon na yon, nung kabataan ng mga tiyo at saka ano ko, pag kumakain sila dito, may mga naiimbita silang mga nagbo-violin, nagigitara. Wow! Para masaya lagi sila. Anong taon yan? In the 1930s. 1930s na? Oo, 1930s. Yung lola ko, Asuncion, ang pinamanahan nga nitong bahay na ito, nagaling sa lolo niya. Okay. Lolo niya ang may-ari nun. Kay lola itong bahay. Tapos sino yung lalaki? Yan ang lolo ko, Leon Yan ang Martinez. asawa niya. Oo, diyan ako pinangalan. Oo. Yung si Leon Martinez. Dito sila tumira. Oo. Itong bahay talaga nila. Itong bahay nila. Oo. Yun. Ito naman, itong lumang mother ng lolo ko. Mother ni Leon. Mother ni lolo to. Oo, ni Leon. Dito rin ito tumira, si lola? Hindi. May ibang bahay sila. Yun ang oldest house dito sa Balayan. Yung old Martinez house. Old This is the Martinez. old Linus house. Linus. Okay. Dito, Sir Leo. Ito, kitchen ito. Well, ito, ako na nagpa-remodel nito. Ikaw na? Oo, ano na ito noon. Mga 90s na ito. 90s ito. Ayan. So, punta tayo doon sa unang-una. Ayun. Sa original. Sa original. Punta tayo sa original part ng kanilang bahay. Ito. Ito mga side dito, Sir Leo, okay pa to? Antique talaga to? Oo, ito, tinan mo, walang pako yan. Oo. Walang pako? Hindi tinatalban ng pako yan. Ito, Ano to mga ano? pegs yan. Pegs na kahoy din yan. Kasi hindi nga tinatalban ng, mga yan, mga cabinet na yan. Hindi. Ito ba original pa rin, mga cabinet? Oo, ito, yeah. Grabe. Ito naman, ito, Pope Pius V. Pope Pius V, he was the Pope during the propagation of the Most Holy Rosary. So, Pope Pio V ang tawag namin. Mamay Into. Pio Quinto. Pio V, yeah. Pio Quinto. Pius V. Oo. Anong taon naman yung statwa na yan? Mga... Matagal na rin. Mga turn of the century daw to eh. An anecdote about this. Meron diyang ano doon sa likod. Meron parang taguan ng something doon sa likod nitong statwa. Nung binuksan ko, may papel. Parang propaganda na ano about anti-religious. Anti-religious? Wow! So, I guess, siguro yung mga, dahil sa mga Kastila noon, parang yun ang ano nila na... Mga code nila. Oo, mga code nila. Doon Bakit tinatago. nagpapasok kayo ng mga ganyang mga estatwa? Nasa iyo pa yun, yung papel? Wala, binigay ko doon sa father-in-law ko who was a photographer. So, Okay. nandun sa kanya. Okay. We're now in the sala? Sala. Ito ang sala na
Itong piano na ito, Rig, ito yung, there's a photograph of the Lainez brothers and sisters na ito nandun yung pianong ito nandun. So I would, you would say mga anong year kaya yan, yung piano? 1800s din, mga original yan. Ito, 1800s yan. Ito mga nasa picture. This is my father. My father, my brother Hill, si Jack, Hill and kasama yung Hill and Larry is my brother also. But all of them have passed away. And this? Ito yung family picture ng Martinezes. 9 boys and 1 girl. The only girl is the mother of Tito Eduque, the basketball coach before. Ayan yung Hermana Eduque. And that's the grandmother of Mandy Eduque, who's my cousin. Yung anak ni Elvira Manahan. Dami mga picture, mga lumang picture. That's my stepmother. Yun. And these are family. Kami buong pamilya naman. My father and all of us siblings. Ikaw pang ilang ka? First, I'm the eldest. I'm the eldest. Ito yung nung medyo may mga apo na, ito yung last picture before my father died. Nasaan ka? Yun. Itong old escritorio. Wow. Dito. And then the Blue Book, 1962, because I graduated 1962 high school. Yung sa Ateneo. Here, this is interesting because here, tuwing may party kami, dito kami nagpa-party, dito nagsasayawan. Ito, nagtatayo kami ng stage dito, platform. Dito yung orchestra. Tumutugtog habang nagsasayawan kami dito. Wow. Yun ang... masaya kami noon. Very traditional, no? Yung mga old-fashioned style ng ng mga parties. Tsaka orchestra talaga. Lalagay mo dyan a whole orchestra. Tapos bukas lahat ng bintana, no? Kasi nga, sila dyan, no? Diyan ang performer, yung mga singer nandyan. Dito naman ang sumasayaw o nakikinig. Mga ilang taong ka nun? 69. 69. I was already 25. 25th anniversary of my uncle. Wedding anniversary. Nagpa-party dito. Pag pag mga teenagers kami, pag may party kami, doon naman kami, first cousin ko, may-ari niyan. Ito rin. Oo. Pero modern na, no? Minomodern ngayon. Modern na, Minomodern ngayon pa lang yan. Yan ang itsura niya noon. Ayan, guys, Ayan, nakita niyo sa background. Ayun, ito na ngayon siya. Ayan na. Ayun na. So yung mga yan, pati yung mga ceiling na yan. 1850 urig yan. Urig yan. Urig. Pati itong chandelier na to. Well, 1939 inilagay parang Art Deco na no? 1939 na. Art Deco na yan. Art Deco. Kagaya nung bahay na yon, yun ang Art Deco yan. Is this one of the oldest houses dito? One of the oldest. Dito sa area? On the corner is the Lopez House, Sixto Lopez House. There is a marker, historical marker. Why? Because Rizal used to go there very often. Rizal was here very often. That's the father and mother of my lola. Ito si Lainez. Great-grandfather. Great-grandfather ko yan. Ito si great-grandmother. Yan, on the Lainez side. Yan. Tapos may mga picture dito. Ay, mga na yan, mga Procession. 30s. 20s and 30s, mga parents ko na yan. Ito, mga, ang tawag na, poste. Mga original pa to. Wala ho bang multo rito? Ay, mayroon. Sigurado mayroon. Yun nga, nung nagpapalinis yung may mga yung isang bata doon, nung bata pa yung lalaki dyan. Naglilinis sila dito, tapos sabi niya, meron akong may bumati sa akin, sino, matanda. Sabi, sino? Pagdaan niya ang ganito, ayan, ikaw! Oh my God! Sino yan? Yan, si Lolo? Siyempre, bahay niya ito.
Anak siya nung Stanislao di siya ang may-ari. Ikaw, wala ka experience na ano? Dito, Ako personal mo. hindi. Siguro dahil takot ako So siguro alam nilang Ayaw takot ka ako sa takutin. butangin ng gano'n. Waste of time. Ito yung originally nga, yung mother, ang grandfather ko had all, I have my father, a brother, and 2 sisters. So, 4 lang sila. Ito, kwarto ng mga babae. Ng dalawang babae. At dito rin yung altar. Yung pinagdadasalan nila. Yung painting na yan, Sige, tuloy. 1938 or 39, ang nagpaint niyan, mga kaibigan ni Amorsolo. Wow. Pero napatay nung gera. Oo. So, yan. Priceless. It's worth Oo. something now. On wood ba yan? Kahoy ba yan? Plywood yan So, pwedeng tanggalin, no? Kung Oo. sakali. At saka kailangan pagdikit-dikitin uli. Oo. May mga... Wala signature? Meron doon sa itaas. Meron signature. Nandun. Wow. Grabe, mga 38 or 39. 1930s. Ayun, tapos ito yung altar. Mga contemporary nga ni Amorsolo, pero nga naano siya. So, ito yung ano ng mga girls noon, ng dalawang babae. Oo. Kanya, tinan mo naman yung kanyang dainty, yung medyo... Oo. Guys, kasama na natin ang the legend himself. Walang iba kundi si Leo Martinez or si Congressman Manik Manaog. Sir, salamat at naimbitahan mo kami dito sa napakaganda mong lugar. Dito sa Batangas. Alam mo naman, Balayang Batangas, pinagmamalaki ko yan dahil yan nga, dito pinakamatamis ang Sampaloc at Santol. Bakit? Bakit? Aba, mag-asukal kami, minatamis namin yan. Dito rin ay parada ng lechon. Masaya ang parada ng lechon dito. Yung mga nagdadamit yung mga lechon, no? Dinadamitan ng lechon. At saka yung habang nagpaparada ng lechon, pwede kang kumain ng lechon. At habang nakain ka ng lechon, bawat kanto ay may nagpapainom sa iyo. Nagpapainom ng beer. Tapos, bawat kanto may banda, may combo. Ang soloista, siyempre, basaan, naka-2-piece. Yun ang pinakamaganda ron. Kadalasan, ang naka-2-piece, babae. Siyempre. Pero pag minsan, lalaki din, naka-2-piece. Pwede rin yan. Two-piece, okay. LGBTQ. Masaya yan, masaya. Masaya. Happy lang. Wala ang beer naman tsaka ang inom naman para sa lahat Yes. Ayun, at saka ang ikatlo, kung bakit ito, ang mga bagoong balayan. Pinagmamalaki namin, yun ang urig. Yung talagang, hindi ka mo tatawagin bagoong balayan kung hindi gawa dito sa balayan. Siyempre. At saka yung pinagmamalaki, dahil napakasarap talaga, walang trace ng isda, wala. At saka very sanitary ang pagkakagawa. Untouched by human hands ang bagoong balayan. Ay, ganon? Kitang-kita ko pa ang ginagamit paggawa daan. Kaya pala masarap, no? Tikpa ko nga yan mamaya. Hindi, gawin. Nung bata kami, kami ang gumigiik doon sa kasi kailangan ngayon may may makina na. Ginigiling na yung Ginigiling. pero dati dudurugin mo muna yun, hindi i-ferment mo yun ilalagay mo sa tapayan at tapos asin at saka hindi fe-ferment mo yun kung ilang buwan. Ang iba binabaon pa sa lupa. Wow! Yan ganun ang Easy process. Kakaiba. Okay. Dito ka ba sa lugar na ito lumaki? Well, yes. In the sense na sa Maynila kami nag-aaral lahat. No? Pero every time may bakasyon, nandito na kami. Parang vacation home nyo to? Oo. At saka may lola, at saka may ang nandito lang, lola ko at saka tiya ko na old maid na konsentidora. kanya masayang masaya. Lahat, 4 kami yung lalaki. Tapos mga kapinsan ko pa. So pag minsan mga 14, dito kami natutulog lahat. So, yun ang open house ito nga. Kasi nga, mga kamag-anak naman masaya talaga. Masaya, no? Yung mga fondest memories mo, nung kataan mo dito. Dito. Ito, natutuwa ako dito sa Ito,
Di ba yung ayon sa amin yung curve na yon. Ito yung dati ganito. Ganito. Oo, Okay. kasi ito yung Tama kulungan ng kabayo at saka karwahe. Stable. Stable. Oh Oo. my gosh, may stable pa talaga doon. Oo, ito, tinan mo. Oo. Diyan ang pasukan ng mga kabayo. Kasi puro kabayo lang ang means of transportation Oo. noon. Pero mo 1578 ito eh. Ito mga 1800s itong mga bahay na ito. So, walang kotse, walang ano. Wala ka tayo ron, ha? Wala ka. Ito ang bahay na malibit si Jose Rizal nung bata siya. Ang may-ari nito ay Sixto Lopez. Sixto Lopez. Ito ang kapatid ni Sixto Lopez, yung babae, nagsalita sa UN for women's suffrage in the 1920s. Ayan Yan. Yan, si May marker, Clemencia Castelo. Clemencia Castelo Lopez. Tiyan mo. Kasama ang kapatid. Nagtungo siya sa panahon American Anti-Imperialist League, nanawagan para sa pagpapalaya ng kanyang kapatid, para sa hindi makatarungan. And then, nagtulumpati sa pulong ng New England Women's Suffrage in 1902. She's talking about women's suffrage. Wow. Is this the oldest house? Hindi ito yun? No. Hindi, no? Yung amin dun. Yung Martinez. Yung Martinez family. Doon sa may... Pag-uwi ninyo, doon kayo dadaan. Sa may... So si Rizal dito pumupunta noon? Oo, dito. Diyan, daming pictures ni Rizal dyan. Ito yung ito ang kaibigan niya, Sixto. Si Sixto ang kaibigan ni Rizal. Dr. Jose Rizal. So tambayan pala ni Rizal Rizal to. Si Rizal, 1861 pinanganak. Ito, 1863. Halos magkaedad sila dalawa, no? Kanya si Joel Torre, Jose Rizalino Torre, kasi 1961 siya pinanganak. Para Jose Rizal siya, pero 100 years later. Wala na nakatira dito, no? Wala na na. rin, no? Sayang, Sayang. Pero, sayang. Siguro binenta na ito kasi pinapaklas na. Binenta na yan. Nakakapanghinayang naman. Dito yun. Saka dami mga bahay na mga luma, ano? Na-preserve nila, no? Yung mga lumang bahay. This 1578 ng Balayan. One of the oldest towns. Kami ng Taal ang pinakamatanda. Oldest, At saka, isa pang trivia na hindi alam ng karamihan, yung alae. Saan ang galing? Saan nga? Muslim ang Batangas. Okay. We were Muslims before. So, alae, where will alae come from? Alae, Muslim, ano? Allah. Doon galing? Oo. Wow, ngayon ko lang nalaman yun. Alae is a Muslim, ano pala? Of course. Saan na naman makukuha yung... Kasi we never really thought about it, no? Correct. Para we always associated it with Batangas. Batangas. Di ba? Alae, parang yun, apart na yun. Hindi natin inaalam kung ano ibig sabihin nun. Allah. Allah, si Allah pala. Yan may natutunan tayo ngayong araw na to. Pero ikaw talaga yung pag napanood ka sa TV, parang markadong Batanggenyo ka. Ano ba nagsimula yung dahil yung persona na yan? Dahil kay nasirang kumpare at kaibigan Jun Urbano, si Mr. Shuli. Mongolian barbecue. Mr. Shuli. Nung sisimula namin yung 1989, sa TV ako ang direktor. Sa pelikula, si Jun Urbano ang direktor. Okay. So sabi niya, mag-imbita tayo ng congressman para ma-interview ko. Sabi ko, walang papayag. Kasi nilulukuhin mo lang. Papahiya mo. So sabi niya, ikaw na lang ang congressman Manikmanao. Sabi ko, sige. Pero kailangan Batanggenyo. Doon ko in-introduce yung Batanggenyo accent. Sabi ko, kailangan Batanggenyo para yung may dating kaagad na diretsong taga Batangas at saka para to tell them na medyo comedy ito. Kasi ang sabi ni June, ang Pilipino may sakit. Kailangan nating gamutin. Parang bata rin ang Pilipino. Ayaw ibuka ang bibig
pag susubuan ng gamot. So anong gagawin natin? Patawanin natin para bumuka ang bibig, doon mo isubo ang gamot. Yan ang sabi. Yan ang sabi ni John. So ganun ang Mongolian Barbie, ganun ang Yan ang formula. ganun ang formula. May sakit ang Pilipino. Kailangan bigyan ng gamot. So saan mo nakuha yung persona na yon? Yung congressman? Well, ganun, sabi ko nga, kung magko-congressman ako, gusto ko ibase sa character ni Bono Adasa, former the great Homobono Adasa. Adasa. And then, another kababayan na si Nani Perez, na kaibigan ko din. Si Nani Perez, kung magsalita, modulated. Modulated. So, si Bono naman, yung pag-anong yan si Bono. So, pinag-combine ko akala niya bright na bright siya, pero putang ina, kalintikan pala putang ina sinabi. Kasi kung makalimutan yung mga nakakabit sa katawan mo. Yung mga easy call pa nun di ba? Easy call. Nagsimula yun sa easy call kasi yung pa naman noon, 80s, 89 nga 36 years na. Yung Congressman Manik Manaon. Oo nga. Alam mo kung bakit? Ewan ko ba, parang there's something about yung imahe, no? No offense naman sa lahat ng mga kongresista, no? Pero parang very parang negative yung imahe ngayon ng mga congressman. Even before pa, ganun din. Ganun din. Parang meron silang image na corrupt. Oo. So siguro yun din ang reason dahil hindi nga nagbabago ang sitwasyon natin hanggang ngayon, Ganun marami pa rin corrupt, no? Kaya ano pa rin, tinatangkilik pa rin yung imahe mo. Ayun na nga, oo. Diba? Ayun yung 36 years na natin sinasabi ito, ganun pa rin. Ganun pa rin, no? Ganun pa rin. Tayo hindi. Sabi nga, di ba, sabi nga ang bulong sa akin ni General Luna, ang problema ng Pilipino, hindi naman komunismo, hindi militarismo o Amerikanismo. Ang problema natin, tayo mismo. Ayaw, tama. Tayo yung mismo. Oo. Parang it transcends time yung issue ng corruption. Hindi na nawala. Don't you get frustrated na witness mo lahat ng yan? Well, sa panahon mo? Ito ang maganda nga sa akin ngayon, 80 na ako. Hindi. Wala na. Ang frustration ko, nasabi ko na. Sinasabi ko pa rin ang frustration ko. But I will not stop airing my frustration because yun ang nakaka-healthy sa akin. Because I teach, I think I'm really a teacher, and that's what I want to do. I am a teacher of no acting, please, and I'm a teacher of how to do content materials. Yan ang palagay ko gagawin ko na lang for the rest of my life. Kasi bato-bato sa langit pero talagang walang umiintindi nung isang batas natin na matagal ng batas, wala tayong ginagawa. Palagay ko, yun yung buried treasure ng Pilipino is the Philippine Creative Industry Development Act. That's a law about now is the time for content material creation. Therefore, we want to teach content material creation, audiovisual content material, first to change the negativity in social media into something positive. Ganda. And in so doing, improve our creative industry. We develop a creative industry by teaching our youth how to do content materials at a young age. Tama. We have devised a process already, a lesson plan. In 3 days, ang marunong na. Ang assignment namin doon sa mga bata, pag natuto sila, doon po sa amin, ano ang pinagmamalaki ko sa aking barangay, sa aking probinsya, sa aking bayan. Yun ang ilagay natin kako sa social media para mapalta natin itong bashing at saka mga trolling at mga kalintikan. May effect ba dito sa lugar nyo? Nagbago ba sila? Hindi pa, pero unti-unti. Nakikita nyo na rin kahit paano. Nakikita mo na ang mga posting nila ngayon about their places, about check. All positive. Nagiging positive. Eto na nga guys, ang tinutukoy ni Leo kanina doon sa pag-uusap natin. Ito mga batang estudyante natin na mga vlogger din. Anong ginagawa nyo rito ngayon? Nag-film po about po sa history po ng Balaya.
Sino nagturo sa inyo niyan? Sa ano po, ang teacher po namin sa GED po namin, isa po sa prof po namin. So anong requirement? Ano po, mag-documentary daw po kami about po sa history ng Balayan po. So, mga isinasama po namin itong mga ancestral house po ng mga, dito po, mga sinauna rin. Yun ang maganda, no? Nagpo-focus tayo dun sa mga positive, di ba? Hindi dun sa mga negative na aspeto ng social media. Marami na kayo nagawa na ganito? Ay, ngayon pa lang po kami nagsisimula. Ano may grade ba to pag natapos Opo, nyo? meron po. So ang mangyayari dito parang vlog, gano'n. Gagawa kayo ng vlog. Opo, Tapos po post po Tourism namin. vlog, parang gano'n. Tapos po-post nyo. opo. Ayun. Ayun. Ayan na, produkto. Pinag-uusapan natin kanina with Leo. In a small way, and that's why we want sana ma-replicate ito in all provinces. Kasi, can you imagine, the statistics tell us that this is the way to go. Ang pelikula, wala na. Zero na yan. Wala na yan. You and I know it. Wala nang manunood ng pelikula. After the pandemic, isang hatching mo lang sa pelikula, pagtatakbuhan na. Second, television, pababa na papa. Wala na. At that, I know wala na kasi ang dami nang nawalang viewership. In the 1990s, when kami over the backward, we were number 1 or number 2. Ang audience share was 60 to 65%. Wow! Now, number 1 with itong Batang Quiapo. Batang Quiapo at saka yung ginawang abot kamay na pangarap, 15 to 17%. Di ba? Ang layo. 50% na ang nawala. So, what advertiser will advertise for 15% of the audience? Nobody. So, in the meantime, the other side of the spectrum, you have 70% of our population are into social media. That's 80 million people. With 80 million people in social media, kumuha ka lang ng 1%, 800,000, mag-train ka lang ng 800,000, which is easy to do, doable within the next 2 years. 800,000 content materials, abay malaking bagay na yun. Totoo. Can you imagine if I tell you, gusto ko old houses in the Philippines. 800,000 ang gagawa. At saka kikita ka because of the Beijing Treaty on Audiovisual Performances. Ito mga ginagawa niyo. Tama. Kikita all over the world. Yes. And that's your market. So, why will you stick to television and film? Let's all go to social media. Makakatulong pa tayo sa GDP ng country And even yung mga TV shows nga, meron na silang online platform din, di ba? Correct. So nagmamigrate na sila dun eh. This is the place to go. And what better way to change the negativity but talking about what we are proud of, hindi yung kinahihiya. What we are proud, we start with something that we can proud of. Pwede natin i-integrate yan sa curriculum. That's what we are suggesting. Now, I think we have to switch to audiovisual language rather than written or spoken language because it's easier to do. Tama. Because in audiovisual language, in audiovisual language, you don't need vocabulary. Saka you're promoting your your culture. Yes. At the same time, you can earn in the Correct. future. And- Parang work mo na yan. And if it's culture that you're promoting, walang ubos. At dadaming turista. Correct. Paano ka kukontakin kung sakaling gusto nila magtanong tungkol Ay, dyan? yung sa akin, Meron ka Facebook? Oo, yung Mamay Leo or Mamay Leo. or Leon G. Martinez, TJ Martinez. Ayan, baka gusto nyong i-invite sila sa inyong mga lugar, di ba? You can organize an event Oo. para makatulong tayo sa kinabukasan ng ating Yan. bansa. Oo. Hindi lang, at saka, ang sabi nga, tigil puta ka na. Bayan naman. Tapos na, ang tagal nang tapos ang eleksyon. Kaya nga. Tigil puta ka na muna. Saka naalala ko yung simula ng Mongolian barbecue, sinabi mo nga kanina na ang mga Pilipino, di ba, nakasara ang bibig no? So, kinakailangan patawanin mo para maisubo mo yung gamot. Gamot. Bakit hindi gumagaling ang mga Pilipino pagdating sa pagpili ng mga leader sa politika? Ay dahil nga palagay ko nasanay na tayo sa mali yung intindi natin sa tinuro ng Kano. Democracy is a government of the people, for the people, and by the people. Of the people, i-turn off mo ang tao. Huwag mong pakinggan ang tao. For the people, gawin mo mahirap yung tao so you can buy the people. Ayun ang
Yun ang natutuhan natin sa democracy. Lahat ng ating nasa gobyerno, gano'n ang pag-iisip. For the people, of the people, for the people, and by the people. Para tanihin mong mahirap. Dapat dependent sila sa'yo. Yun. Yan ang thinking ng mga dynasty. Kanya ganyan. You see, the poorest provinces are those governed by dynasties. Yes. So, Ang mayayaman, yun lang mga politiko, di ba? Pero yung mga constituents mahihirap. so that's why, alam na natin yun. Pero tagal na nating alam yun. Pero, ganun pa rin. Eh nga, anong naging reaction mo nung pumutok itong issue ng ng korupsyon at ng mga bilyon-bilyong piso na kawan? Ay, di ang Diyos na ang gumawa ng paraan na magising tayo. Ayaw natin magising sa atin. Mga tao lang tayo nagsasalita. Ayaw ng Diyos na nagsalita. Abay, nakinig na tayo. Abay, ramdam natin lahat. So, saan lulugar ngayon? Si Congressman Manik Manaog sa ganitong sitwasyon. Ang karakter mo, kongresista. Oo, sabi ko nga, nung tinanong ako ni Emily, Papa, bakit? Sabi ko kasi, alam ba ninyo, si Congressman hindi pa natatalo, miski anong eleksyon. Bakit? Namimili ako ng boto. Namimili ako, sometimes I condone yung patayan sa eleksyon. At saka, nanluluko ako, tao. Ayun, ganon. Pero, bakit? Pero panalo pa rin ako. Bakit? So sabi nila, kailan ka bang matatalo? Pag natuto na ang tao, siguro matatalo na ako. Ayun. Ay, hindi natututo ang tao. So hanggat hindi natututo ang tao, nandiyan si Congressman. Mananalo ako. Ako pa rin ang mananalo. Hindi pa rin ako matatalo. Dahil hindi tayo natututo. Sana naman matuto na tayo this time, no? Masakit na lesson to naranasan natin. Kanya nga, ito yung gusto ko sana. By 2028, simulan natin itong doon po sa amin ipinagmamalaki ko para malipat tayo sa pakita natin sa tao. Pag tayo nagtulong-tulong, kayang-kaya natin. Hindi na kailangan ng gobyerno dito. Miski tayo lang ang pwede dito. Alam mo, kasi kasi hindi kukunin ng gobyerno ito eh. Bakit? Walang tongpats ito eh. Walang tongpats eh. I am amazed at you, You're 8 years old pero you're so sharp, no? Acting is feeling, not thinking. Don't think. Feel. So, if it's feeling, you have to express everything that you feel anyway because it's healthier. Unexpressed feelings are toxins in your body. Yung mga hindi mo na-express na pakiramdam mo, nagiging sakit. Kanya ka magkaka-high blood, kanya ka, dahil doon. Ako, nunod, hindi ako nagkakasakit. Talaga? Wala kang high blood? Wala kang diabetes? Galing. Ano sikreto yun? Yun ba yun? Yung sinabi mo kanina? Express what you feel. Express what you feel. At any given moment, you must be able to express what you feel. Kasi unexpressed feelings are toxins in your body. Pag hindi mo na ilabas yan, sasabog, something will happen inside. May kinimkim ka eh. So how do you express it? By monologue, by expressing Mura ka, gano'n, okay lang? Pag galit ka, ilabas mo. Pag natutuwa ka, tumawa ka. Pag nalilibugan ka, humindot ka. Delikado yun, ha? Aba, anong gagawin po? Iipitin mo po nang yun. Magkakasakit ka. Okay. Oo, ganun. Basta ilabas mo lahat. Oo, Hindi pwedeng parang... Ay, hindi. Yun ang... Kanya ka magkakasakit eh. Anong gagawin ka? Hindi. Asar ako sa ng bayan na ito dahil walang nangyayari. Tapos. So, yun, punta kayo sa rally. Ilabas nyo lahat doon. Ilabas nyo. Nakakatulong pala yun sa health. Lahat na naramdaman mo, kailangan ilabas mo. Yun ang wala tayong, there is no Tagalog word for express. Notice. Yeah. Why? Bakit? Siguro yung mga sumakop sa atin. Kasama pa rin sa kultura natin yan. No? Walang nagturo to express what you feel.
Yan. Ito yung safe, ito yung kahadiyero ng mga lolo't lola ko. So, I guess, Kaya mong buksan? kaya kong buksan, pero isinarado ko na, wala na namang inilabas na Sure namin. ka? Kayang. Hindi, sure ka na walang laman? Baka may laman pa? Wala. 1930s o 1800s? No naman, 1920 Mga 19 na na. siguro. Mga 1920s yan, Oo, no? siguro. Oo. Ganda. Tapos isa pang kwarto rito. Meron pa. Mm. Yun nga, yung idinagdag na kwarto. Dinagdag na to. Ito yung idinagdag nila noong 1939. Oo. Ito yung modern na yung ano. Ito Modern yung, na. yung Okay. Mibiday pa. Ito Oh yung, my gosh, luman-luman banyo. Mibiday. Yung kukunti na ang Mibiday ngayon eh. Oo. Oo nga. Okay. Opa, classical pa yung style ng mga ano eh. Mga fixtures eh, oh. Okay. Ito yung... Ito yung ginawa nilang room nila ng lolo't lola ko. There was a 4-poster bed here. Ang original. Itong mga ito came with yung art, Novo na ito eh. Art Nouveau na yung design. Ito, tira mo. Magkakaterno ito. Ito yung nga, mga no? sa Iba mga na, sa mga babae kasi. Oo. Ito. O yung mga pabilog na, no? Yung shape ng mga ayan. furniture. At saka ito, tinan mo naman. Stained glass na yung... Parang ano na eh, no? Parang simbahan na. Parang painting, yung mga painting noon. Art Deco room. Pati yung patterns. Kaya yan yung... Yan ang iba dito sa sa 1850. Tira mo yung cabinet, parang refrigerator At saka terno-terno, pati bed, at saka ito. Oo. Galing. Hanggang saan ang property rito? Ayun, hanggang dun sa kanto, dun sa So kalye. itong hardin na to, sa inyo rin yan? Hanggang dun sa kalye dun. Pwede talaga siyang events place so pag mga weddings. It's about 2,000 square meters the whole thing. 2,000 square meters. Yung kasama na lahat. Pati yung bahay. Ito hanggang dun lang sa is hanggang dun sa may kotse na yon is 1.5 and then that's 500. Tingnan muna natin history mo kasi syempre gusto malaman din ng mga viewers natin kung paano ka ba nagsimula sa show. Founder ako ng Repertory Philippines. Wow! Repertory Philippines, 1967. I was 22 years old. 22 years old. And then, after, while I was in Repertory, when we founded Repertory, I was already working as an account executive. Sa Ace Compton nagsimula ako. And then, lumipat ako sa AMA, Advertising Marketing Associates. And by 1970, nagtayo kami ng 1971, nagtayo kami ng agency, advertising agency. I was a vice president of the group marketing advertising. In 1967, 71 nga. And then 72 nag-martial law. Sabi ko, ayoko na ng advertising. Gusto ko na mag-showbiz na lang. 68, I worked with Sirio Santiago as assistant director for Filipino-American co-productions. Si Sirio ang nagsimula na yan ng 1968 with Roger Corman. So in the 70s up to the early 80s, we were traveling to Hollywood. Nagagawa kami ng pelikula. Ano mga pinasikat na pelikula na gawa nyo na foreign? Well, ang mga Roger Corman. Parang B-movie, gano'n? B-movie, talaga. B-movies. King of the BC, si Roger Corman. Tits and ass. Pag kulang nga ang tits and ass, pag dati tatawag si Roger Corman, Serial, there is no review board here in America. I want more tits and more ass. Kasi disente kami, martial law, di ba? Okay. Bawal yung mga... American movie naman ito. Hindi naman pinapadala yun eh. Hindi naman dito pinapalabas eh. So hubaran, gano'n? Hubaran, tsaka suso. Okay. Tsaka yung mga action na... Yung para mga karate-karate. Oo, tapos naghuhubad yung mga babae. Yung ano man tawag yung mga
Coffee, tea, or me. Yan ang mga title. Yung mga artista, yung mga lumabas sa bus sa Playboy, yung mga, yun ang mga bida. Yan sila trabaho mo. Oh, saya. Masaya talaga. Pero nasa Amerika po, ang sweldo mo, $500 a week. Assistant director. Anuhin ka pa no, iintrigahin ko. Hindi, it's worth actually 1,000 dapat. Sabi ko, okay na ito. Putang ina, sino ba naman kumikita ng $500 a week at that time? Dollars, putang ina. So, kasi ang buhay mo noon, ha? Oo, Okay. And then, what happened after? And then, pumasok na ako ng TV, and then, pelikula. Ito na yung Nag-on cam ka na yan? 90s, yeah, 90s, 80s na, nasa TV na ako. Naging director ako ng Flor de Luna. Ako muna yung kontrabida sa Flor de Luna. Ano karakter mo ron? Ako yung stepfather supposed to be ni Janice. So, hindi ka pa komedyante niyan? Hindi. Ano ka, serious? Oo, repertory. Character actor. Character actor. So, ako yung kontrabida. Hanggang isang incident na utay na yung fans ni Janice, mga matatanda na, hinabol ako ng payong kasi putang ina, ahampasin ako. Dahil sa eksena, dinala ko sa motel si Janice, re-rapin mo? Oo. So, nakita nila, puta. Galit. Ang umawat sa kanya mother ni Janice, si Susan. Grabe mga fans, no? Tinutotoo talaga nila. Oo, si Susan sabi nga, ano lang yan. Anyway, after that, naging na yung Viva na. Yun na yun. Ayun na yun. Ang mga sexy comedy. Sexcom. Oo, kasi si Boss Vic, sabi niya, ano bang pwede sa iyong Sabi ko, alam mo, ang hit namin sa repertory nung sa teatro, mga sex comedy. Sabi ko, anong sex comedy? Yung walang hubaran, hindi mo kailangan maghubaran. Kung may magpapakita na, okay na yun. Pero yung mga sex jokes, yun lang ganon? Sabi ko, tikman natin. Nag-hit ka, no? Oo, kinagat. Ayun ang specialty namin yun dito sa Balayan, yung kabastusan. Bakit? Nung bata kami, pag nagiinuman kami, sabi ng mga ninuno, yung bulaklak ng dila namin dito sa Batangas talaga yung pagmumura. Talagang hindi mapipigil. Di maalis yan, no? Parang coma at period yung putang yun. Anyway, nung sabi nga, nung bata kami, mga ninuno na, kayo mga bata, pag nagiinom kayo, wag kayong mag-uusap ng tungkol sa politika at relihiyon. Magkakagalit lang kayo, magkakapikunan kayo. Opo. Gusto ko tawanan lang tayo na tawanan. Ano po pag-uusapan namin? Di kabastusan na lang. At nang panaytawanan na lang tayo ng tawanan. Di, kapabastos ng mga... Masaya, no? Masaya sila, Dalawang babae. Nag-uusap. Ay, mare, walang kakwenta-kwenta pala yung PH care na yan. Bakit? Hindi effective. Bakit naman? 2 linggo ko na minumumog, mabaho pa rin. Ay, putang yan. Ay, mali. Kaya pala. Lolo. Tutoy, bili mo nga ako ng Viagra. Dating ang tutoy, are po ang Viagra ng pinag-apat ng lolo. Tinira 1/4. Lolo, baka naman hindi na makayari niyan. 1/4 lang tinira mo. Hindi naman ko yayari. Patitigasin ko lang ng kaunti at nang hindi ko maihian ng bago kong sapatos. Ayan. Kukulit, no? Oo, yun na talaga. Mga humor, no? Oo, ito talaga matindi. Sige. Inuman kami. Lamay. Inuman, magpipinsan. Primo, dumaan yung isang tao. Primo, baka baho naman yung asawa ni Bekang yan. Bakit ba? Ay, ganar yan, Primo.
pag kung anong kinakain mo, ay di yan na nalabas sa iyong katawan. Kumain ka ng sibuyas, kumain ka ng bawang, ay mag-aamoy sibuyas at bawang ka. Kumain ka ng kambing, kumain ka ng tupa, mag-aamoy kambing. Yung isang pinsang ko, hindi, Vincent, ano naman? Ay, hindi ako naniniwala diyan. Bakit? Ay, tagal ko na nakain ng okay. Hindi naman ako nag-amok eh. Oh. Oh. Mali ka yun. Ang ina niya. Mali. So, yan yung kanya. Yan ang Kasi mga humor. yan ang humor namin. So yan ang in-apply nyo doon sa sa mga palabas mo sa sa TV. 92 to 97 ang Mongolian barbecue. Oo. 92 to 97 ang Over the Bacon. Oo. 89 to 96 ang Mongolian. Oo. Tapos meron pa akong dinidirect ko pa ang Body and Soul. Ayun, Body and Soul. Dinidirect ko pa ang Body So and Soul. nakasama mo na Nag-aari matagal. ako talaga. Anong kwento kay Redford White? Cancer eh. Tinamaan talaga. Kabait na tao pero tinamaan talaga. Kasi napuntahan namin yung kanyang Oo. pinagawa simbahan. Nagulat kami talaga, hindi namin alam na may other side pala si Redford na Ay, gano'n. naku, matagal na. Na matulungin sa kapwa Naku. at religyoso. Kanya nga pag tuwing pag naalaala ko si Redford, naku talagang napakabait na tao niyan. At saka matulungin. Oo. Ang dami Kanya pinaaral niya. pinagawa niya yun dahil sa asawa niya na faith healer. Yes, oo. Para dumami ang matulungan, Oo. dito na kayo mag-gather para meron na kayong place. So, pinaghirapan niya. Yung kanyang area niya kung saan nakatira si Wildro, kanya yun. Oo. Binili niya yun para nga makatulong siya sa mga kasamahan niya sa pelikula at saka sa TV. Hanggang sa kahuli-hulihan ng Body and Soul, ikaw ang director. Oo. Noong nagsarado. Oo. Paano mo i-describe yung mga last days ni Redford? Nagkita kami before, mga talagang namanas na siya nung nagkita kami. So sabi niya talagang nagpaalam na talaga siya. Alam niya mamamatay? Oo. Alam na niya. Sabi niya, pupunta, aalis na ako. Talagang malungkot. Kanya, pero mahal ko yung si Redford. Oo. Nagkano ka rin ba? Nag-champoy ka rin? Oo, in the beginning, kasi akong umisip actually ng yung champoy because Ikaw nakaisip doon. because of Noel and Subas, my friends, repertory ang mga yan. Kami talaga ang close niyan. Pero si Peke ang director. Kasi kami naman ang magkakasama talaga. Peke and I were teaching in Bacolod yung mga workshops. Si Joel Torre, part of Yes, the workshop. Kasama. He started out as my production group ko yan sa Imagine, no? as director ako. And then magkasama kami sa teatro, Caligula in 1984. Siya yung isang kasama ko, si Jimmy Fabregas yan. Madami kami. Si Roddy Lazaro, di ba? Nakasama niyo rin sa sa champoy. Champoy. Yeah. At saka yung Oro Plata Mata sila eh. Di ba? Wow. Sinashiri eh. Pero naging superstar ka in a way, no? In the 90s. Ikaw yung sikat na sikat eh. Oh. Ilang taong ka nung naging kang Yun ang star? swerte ko. Nung mature na ako. Sabi ko kung 40 plus ka na nun? more. More than 40? In 1945 ako eh. Oo. So in 95, I was 50 already. Grabe, 50. sumikat ka at 50. Oh. 90s, I was 50 already. Ay sabi ko, kung if it happened before, kung hindi pa ako mature, patay na siguro ako or Exactly. or lasing or whatever, or drug addict. Ikaw si Mang Don Robert. Don Robert. Ikaw si Don Robert. Don Robert. Tapos si Angeliana, kasama mo ron. Oo, siya si Bubuli at si sila ni Jano. Jano Gibbs, no? Partner ni Barbidal at saka si Donita at saka si Rita Rose, no? Tsaka si Jelly. Gano'ng katagal yun, yung Over the Bacon sa TV? 5 years. 5 years din. 92 to 97. 30 years ago. Wow. And how many movies na Over the Bacon? Dalawa. Dalawa. Dalawang, dalawang MMFF
Ito, painting ito ni Johnny Delgado. Oh, binili nyo? Hindi, binigay sa akin, pero walang pirma yan. Pero pagkatapos niya, sabi niya, ito sa'yo. So, yan, kay Johnny Delgado. Pero nakalista ito sa kanyang mga works. Oh. So, ginawa ko na lang itong kasi binabaha dito kanya. Oo. So, ginawa ko na lang dito, yung mga display ng yung mga poster ng mga pa. Dito pa yung mga poster ng Ayan, pelikula mo. Oo. Ano ba yung mga title na mga yan? Ayan, Oh. Batanggenyong Kapitenyo. Aha. Swindler's List. Swindler's List. Kami Onin Mulak. Sininyo. Oh. Tapos yun sa Lucio at Miguel, Oo. si Redford at saka si Eric. Ayan. Tapos Ito. yung kami ni Bisoy, kami ni Redford. Oo. Dr. X on the air. Oo. Tapos meron pa akong isang doon yung mga... Guwapo tulad nyo. Oh. Kay Leo Martinez. Tapos yung isa, ano yun? Anytime? Ano? Oo, noodles. Endorsement. Oo, endorsement. Parang pop ang sa iyo. Oo. Ba't nakatambak lang dito? Aba wala Dapat dali mo sa bahay mo. ayoko na. Okay Ayaw na. Kilala na ako doon sa amin. Ito yung sikat doon. Oo, ito. Over the back. Over the back din ata ito. Ito. Over the back. Movie naman to. Oo, wala naman ata si Andrew. Nandyan din ba si Andrew? Oo po. Oo pala yun. Hindi pala yun. Ito lang. AEO. Oo. Ito si Amanda Page. Trabaho lang, dear. Okay ni Amanda. Oo. Trabaho lang, dear. Trabaho lang. Walang mali siya. Dapat ay mga masanay tayo sa walang Malaysia. Halikang walang Malaysia. At saka mga hipuan na walang Malaysia. Bembangan na walang Malaysia. Pwede ba yun? Aba, ay pag ang babae nakaramdam ng Malaysia, ang sabi biling-biling ko, sabihin agad sa akin at bubunutin ka. Baka walang Malaysia. Saan ka nag-focus noon? Nung medyo naiiba na yung direction ng na ako noon napunta nag-director general na ako ng Film Academy. So hindi na ako talaga Hindi ka na nag-on ka masyado. hindi na, kasi nga may trabaho na ako, tsaka mga awards mga out ako doon. Yes, Kasi head ako. Oo. So hindi ako pwedeng ma-nominate. Pinagbawal ko sa sarili ko na hindi ako. Hindi na. Pag merong ganun, out. Decline ka agad. It lasted for how long? Yung pagiging... 16 years. 16 years? Tagal! Kanya, Tagal mo rin ha, na hindi gumawa ng mga mga TV shows and movies. Because I concentrated. At kailan ka bumalik sa pag-acting? Nito na lang after ng pandemic. During the pandemic. Yun na. Nauso na yung ikukulong. Healthy nga ako. So, hindi naman ako So, lahat ng mga 2020, nagtatrabaho na ako yung hindi walang labasan, yung lock-in. Lockdown. Lock-in taping. Nakadalawa o tatlo akong lock-in. Let's talk about your personal life. Okay. Ano ba tong kwento nyo ni Sherry Hill? Kasi ang sabi, may anak ka raw with Sherry. Parang love story niya. Lumabas lang yung anak ko na yun, matagal na, nung namatay na lang si Sherry na Yes, in reality, 19 pa kami Jay was born 1987. So, Jay is, na ngayon, magsa-39 na siya. So even before ka sumikat sa Over the Bakod, kayo na ni Sherry Hill, no? Yeah. Saan kayo nagkakilala? Kaibigan ko si Mike at saka si Gina. Yun ang mga sa teatro, dinidirect ko sila. And then, siyempre, nakikita kami ni Sherry. At saka, minsan, inimbitan niya, nagkita kami sa isang play na siya ang lumalabas. After that, sabi niya, let's hang out. And pamula nun, we got together. Ang dami, mga, aywan ko nga kung paano kami but we hit it, and then, ayaw sa akin nung, siyempre, Parents. Ang parents. Yeah.
Yun, Ayaw sa'yo? Yeah. Pero tuloy kami. So, and until we had the baby, hindi nga niya hindi muna niya sinabi nga, ang daming haka-haka dun sa ano. So until finally, sabi niya, magpa-paternity na para wala ng ano, which I said naman in the beginning pa lang, magpaano na. Pero she postponed it. But when she was ready for it already, ayun, nung naano doon, Paano niya naitago yun? Yung Sa- kanyang pagkakaroon ng baby? no, hindi naman niya tinago. Hindi niya tinago? Hindi niya Pero hindi ka na-identify ever? Hindi ni-identify kasi akala nila merong Iba. iba yung boyfriend niya or whatever. Hindi ka lumulutang noon sa eksena noon? Hindi na. Kasi ayaw nga. And it lasted for how long, yung relationship niya? Siguro, well, off and on, but we were friends until the end. Friends kayo? Up to the end of her life? Yeah. Nag-uusap kayo? Yeah. Magkausap kami before she died. Ano mga binili niya sa'yo? Wala naman. Wala na. Ano na, mature na lahat. At saka, may settle, na kami nun, relax na kami sa isa't isa. Kaibigan na lang, gano'n. Close din siya kay Gina. So, close sila ni Gina. So, walang problem. There was a point in my life, di ba nauso yung badminton? So, yung mga anak ko, yung 2, 1, 3, dalawang matanda, at saka si Jay, tapos yung anak ko kay Gina, 3. There was a point na naglaro kami, lahat ng first, second, and third partners, magkakasama, all the 6 kids magkakasama. Kaya saya naman nun. That's how close, that's how we were. I mean, ganun kami open. Buti naman understanding si Gina doon sa situation. Si Gina ang talagang understanding. Grabe, Well, right now, ang kasama ko lang sa bahay, yung anak ko, si Leslie, asawa niya, at saka yung apo ko, si Luca. Itong Sino yan? hindi, ito yung picture na very, na pag pinapakita ko, hindi nila maintindihan. Oh my gosh, no? Grabe. Ganda naman ang photo na to. Oo. Nice. Pareho sila. They're close talagang. Close, no? Close sila. Wow, ang dami namin natutunan sa iyo, Boss Leo. Grabe. An icon, guys, no? Icon ng Philippine television at pelikula. And of course, teatro. Lahat yata across the board nakuha mo na. I think ako lang yun talaga. Ako yung una atang naging ng star ng pelikula, TV at saka teatro. Walang atang ganun. Uy, anong mensahe mo sa mga tagahanga mo nung kasikatan mo ng mga 80s and 90s? Ay, maraming salamat sa iyo, Julius. At ito naman, bilin ko lang, ibahin na natin ang ating estilo sa mga eleksyon, sa mga social media. Yung positive naman ang ikalat natin. Yung maganda, mabuti at marangal dito sa ating bayan. Ipagmalaki natin ang ating bayan para magising ang ating pagmamahal sa Kanya. Yun ang ating kailangan ngayon. At pagkultura natin ang ginawa nating content material, walang ubos na content materials, yayaman pa tayo. Bilang Congressman Manik Manaog naman, anong mensahe mo sa kanila? Ay nga, sinabi ko na nga, matututo lang ang Pilipino, ay matatalo na ako. Pag kayo'y natuto, yun ay kitatalo ko. Kanya, wag muna. Gusto ko pang manalo Hindi pa ako bilyonaryo Ayaw. Kailangan matalo si Congressman, no? Kapag hindi nyo na siya napapanood as Congressman Manaog, Okay ibig na. nanalo tayo. Yeah. Against corruption. Pag wala na ako sa ere, ay siya, natuto na kaya. Maayos na ang Pilipinas. Thank you. Thank you. Thank you, Leo. And good luck sa iyo, ha? Oo. Good luck sa iyong advocacy. Sige. Napaka-noble. Okay. Thank you. Supportahan natin. Thank you.
Ako, di ba yung mga lalaki mag-commit agad? Opo. So, ma'am, Paano ba yun? sabi nila, no, and we've also noticed this with our clients, Oo. talking to them almost every day, both Filipinos and foreigners, Yeah. is usually when they meet somebody, they automatically categorize them in 3 boxes. Wow, may boxes pa. Ang hirap na Papasok ka science. sa 3 May boxes boxes, pa ngayon. diba? Okay, ano to? May pang one night, may pang long term, may wife. And once you are in that box, Okay. mahihirapan ka ng lumabas at lumipat. Mahihirapan na kasi usually kapag nakategorize ka ng overnight girl ka lang, yun yung sinasabi mo, ma'am, unang tingin sa'yo, nagandahan, pero ang intention sa'yo is ano lang, To bed you. To bed you. May iba naman, that's why sinasabi nila, kapag ang lalaki is nirarush ka into sex, baka kasi doon ka sa box number 1. Pero Ayun kung medyo na. mas patient sa'yo, ibig sabihin kasi, may patient siya kasi ang paningin niya sa'yo, sa 3rd box, pang malayo. Oh, Kaya okay na maghintay siya. Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.